Marami sa atin kapag nadidinig ang salitang Guadalupe, ang naalala ay ito. Guadalupe. Bukod sa istasyon ng MRT, ang Guadalupe ay associated sa imaheng ito. Ito lang naman ang Our Lady of Guadalupe, ang most reproduced image ni Mary in the world. Alam niyo ba ang kwento kung paano lumitaw ang iconic image na ito? At alam niyo ba na ang image of Our Lady of Guadalupe is a miracle that keeps on miracling. Alam niyo bang nawiwindang ang mga scientists sa mata pa lang ng imaheng ito ni Mama Guada? Dahil kapag tinignan mong mabuti, ito ay may reflection sa mata na para bang mata ng real live human being. Watch until the end of the video for all the miracles associated with Mama Guada. Kumusta? I'm Jeroga, speaker, author, and host of this channel. Malapit sa akin ang Our Lady of Guadalupe dahil ito ang pangalan ng parish na pinagsisimbahan ko tuwing weekdays sa Cavite. Itong kwento tungkol sa Our Lady of Guadalupe ay maaaring i-dismiss as a myth ng modern world. Maaaring sabihin nilang niluto lang ng simbahan ang kwentong ito. Pero kung yan ang stand mo, good luck na lang sa'yo. Good luck. Dahil ito ang isa sa pinaka-well-documented event in human history. Shut up and get to the point! Noong unang panahon, taong 1531, sa malayong kaharian ng Mexico, Catholic missionaries, particularly from the Franciscan, Dominican, and Jesuit order, ang nagdala ng faith sa Amerika noon. Nasa lakay at na-crush ng mga Kastila ang Aztec Empire. At hindi innocent victim sa mga Aztec, ha? Pastime lang naman nila ang human sacrifice. By the thousands. Mahilig din silang mag-alay ng kanilang puso o puso ng kapwa nila. Hindi tuwing Valentine's Day, literal na puso para sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahilig din silang mag-bowling. Pastime nila yun, gamit ang ulo ng tao. Kung napanood yung pelikulang Apokalipto ni Mel Gibson, alam nyo ang tinutukoy ko. Enter Juan Diego. Mala telenovela ang pangalan, pero regular guy lang siya. Isang indigenous guy. Minsay tumatambay sa Tepeyac Hill si Juan Diego at may na-meet siya doon. Nadinig ni Juan ang huni ng mga ibon at may naamoy siyang napakabango. Na-meet niya, of course, si Mama Mary. Nagsalita siya kay Juan Diego in his native language of Nahuatl. Sabi niya kay Juan Diego na from now on ay tatawagin lang natin JD for short. Kausapin daw ni JD ang obispo para magpatayo ng simbahan sa lugar na yon. At syempre, kung ikaw ang obispo, isipin mo, ang demanding naman nito. Which is, of course, yun ang nangyari, yun ang iniisip ng obispo. Ito lang naman ang story ng maraming Marian apparitions. Tinanggap ito ng mga tao with skepticism. So, walang choice si JD kundi bumalik sa mahal na ina sa same spot kung saan niya nakita ito. Noong December 12, binigyan siya ni Mama Mary ng sign, roses na umusbong in the middle of winter. Inipon ni JD ang mga roses gamit ang tilma. Sa mga hindi familiar sa fashion noong 16th century, isa itong malapad na tela. So doon niya linagay ang mga roses. Then dinala niya ito kay Bishop. At ito ang interesting part. I look forward to seeing this one. Just when you think na ito na ang big reveal, mga roses sa winter, meron pang big miracle. Guess what? May matinding plot twist ang story na ito. Nung sinambulat ni JD ang roses at sinabi niyang, tada! Siya mismo ay nagulat din dahil doon mismo sa tilma ay imprinted na ang imahe ng Our Lady of Guadalupe at nagdidefy ito ng any explanation. Hindi ito medieval painting. Nung inexamine ng mga scientist ang image na ito, wala man lamang brush strokes. Walang kahit na anong sketch, wala. Mukhang modern printing machines lang ang kayang mag-produce nitong image na ganito. Even ang pag-exist ng tilma with Our Lady's image up until today alone is some form of miracle. Dahil almost half a century na ang edad ng tilma. Dapat nag-disintegrate na siya. Alam niyo bang may sumubok na mag-replicate ng image noong 1787? Si Dr. Jose Ignacio Bartolache. Alam niyo bang hindi man lang nagtagal ng 10 years ang replica nito? Even a bomb na nag-detonate sa paanan ng tilma noong November 14, 1921 ay hindi umubra. Lahat sa paligid nito ay na-destroy maliban sa tilma. Now, back to the story. Of course, si Bishop, na-convince na siya. Finally, nagpagawa na siya ng simbahan doon and up until now, the tilma itself ay matatagpuan sa historical site kung saan nakatayo ang Basilica of Santa Maria de Guadalupe. Woohoo!
O, kamusta? Marami bang bagong kaalaman sa video na ito? If yes, baka naman pwedeng mag-subscribe rin kayo. Simpleng YouTuber lang naman ako na humihingi ng subscription nyo. Like na rin, tsaka papindot naman ng notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga bagong videos natin na maring marami pa kayong matutunan. So, audience participation naman tayo. May devotion ba kayo sa Our Lady of Guadalupe? Write it down sa comment section if your answer is yes. Kung tingin nyo, dyan nagwawakas ang lahat ng himala ng Our Lady of Guadalupe, pues, nagkakamali kayo. What? Nabanggit natin sa intro na mata pa lang ni Mama Guada ay punong-puno na ng di may paliwanag na bagay. So that's a few millimeters pa lang ng buong image. For centuries, since the time of Juan Diego, parang ordinaryo lang ito. But upon the emergence of modern technology, mas nagulumihanan ang mga tao sa image of Our Lady of Guadalupe. Not too long ago, noong 1929, may isang photographer na nagngangalang Alfonso Marciu Gonzalez. Napansin niyang may parang human-like reflection sa mata ng birhen. Walang masyadong pumansin sa discovery na ito. Until noong 1956, almost 3 decades after Alfonso's discovery, si Dr. Jose Aste Tonsman, a researcher at IBM, ay nag-conduct ng study. Dahil sa may makabagong digital technology na kaya nang mag-zoom in sa mata ng mahal na birhen. What he found out is nothing short of mind-blowing. Noong minagnify ang mata, na-discover ng mga researchers ang reflection na parabang human cornea ito. Multiple people ang nakita sa reflection ng mata. And at least 13 na parang snapshot ito nung time na reveal ni Juan Diego ang tilma sa bishop. And by the way, kasama si Juan Diego at ang bishop na si Bishop Zumaraga sa 13 figures na yon. So yung reflection sa mata ng mahal na birhen sa image ng Our Lady of Guadalupe, para ba itong camera na nag-take ng picture ng exact moment na reveal ni Juan Diego sa bishop ang laman ng tilma. The proportions ng reflection is astounding na parang may natural curvature ito na parang talagang captured by the human eye. And again, take note na upon inspection ay walang hint of brush strokes ang image. At lalong di pa uso ang laser printing or inkjet printing nung time na yon. Verify ito ng mga expert Mexican ophthalmologists. See the names here. Walang any painting of an eye that comes close to this kahit pa sadyain ng pintor ito. Maraming himala related sa Our Lady of Guadalupe and it's truly our connection to the past. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking himala nito? Ito ay ang millions of indigenous people converting to Catholicism who turned away from their Aztec paganism during that time. At hindi lang yon, up until this day, many conversions around the world has been happening because of Mama Guada. Kaya, kung itong kwento ng himala na ito ay hindi pa kayo makumbinsi na tunay ang simbahang Katoliko, ewan ko na lang kung ano pang magpapabago ng isip nyo. Pero seriously, kung isa kang honest truth seeker, you should give Our Lady of Guadalupe a detailed look. Alam niyo ba na ang Mexico ang top 2 na bansa sa buong mundo na may pinakamaraming bilang ng Catholics? Para malaman ko ano ang rest of the top 10, click nyo lang ang video right here.